Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong Quadcom, no? Kasi sila po ay magbabalik na. At meron po diyang isa na nagsisignal na gusto niyang umaten sa Quadcom. Pero may condition siya. Pero prior to that, sinabi naman ng mga Quadmen, yung mga nasa Quadcom, the likes of Representative Barbers, Fernandez, Abante, Ako, si Paduano, si Pimentel, and the rest, that they are giving him the courtesy and respect. We are inviting him. Pero if he doesn't want to, he doesn't want to. Kasi nga, nirirespeto at may kortesiya sa kanya. Because he is a former president. Ayun na nga, si Digong. Diba? Si Prime Minister ni Baal. Ngayon, mukha pong siya ay may change of heart. Pero ang sabi niya nung una, if you can remember, as long as you will ask an educated questions, I am willing to attend. However, may however, I will ask first my lawyers. Ayun ang hindi nyo nabasa. Meron po niyan nabasa ko, kinontent ko nga yan So yun po ang ating pag-uusapan. Kasi meron po rin kasama doon sa Quadcom, binalikan si Digong. Ayan. So pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, sa mga nakakasama natin regular sa ating video premiere at live streaming. At ganun din po, shout out sa ating OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, guro at kila Elora, kay Tita Aurora, kay Suset, kay Maritel, kay Mio, Ate Maite, si Ate Beth M, Carclea, Ilocana Kana, Hattori, at yung iba pa po na hindi ko kayo maisa-isa. Shout out po sa inyo sa bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas at Mindanao except sa Davao City. Okay? And may God bless us all. Unahin po natin itong sinabi ng yung pinaka-chairman po ng Quadcom na yan. Yung tumatayong rudder. Sabi niya, I am the rudder of the committee. I am the one is steering them. No, yung nagga-guide lang. Di ba? Mamaya ka na, Congressman Ako, before I recognize you, Mr. Chair, Mr. Chair. Ito po sa Manila Standard. Rody, welcome to Quad hearing. So, ayan po sabi yan, October 10 na balita. The House Quadcom Committee has a standing invitation for former President Duterte to attend its hearings into alleged EJ case in his administration war on drugs and illegal pogos. Surigao del Norte 2nd District Representative Ers Bibers, led co-chairperson ng Quad, also said he welcomed Duterte's willingness, kasi nga nagpahiwatig to testify in the joint hearing. Duterte said last Sunday that he is open to attending the hearings if invited, adding that he hopes lawmakers will ask him educated questions. Correct, di ba? Ito po ang sabi ni I think may sinabi dito si Abante pero may separate article kay Abante, The House Committee on Human Rights led by Abante Eller sent an invitation to the former president to shed light on inquiry and extrajudicial killings and the war on drugs of the past administration. Okay, napakaganda nito mga kababayan. So they are anticipating it. Anticipating kasi si Duterte nagbigay ng pahiwatig. Mamaya natin komentuhan yan. Punta tayo dito kay Abante. Kasi natutuwa siya. Dito po sa balita ng Manila Bulletin. Abante, Duterte change of heart with Quadcom, welcome, but he's not invited to next hearing. Kung baga, in future, the invitation still stand. Now it's up to you. Now, if there is the right time to call you, will you do it? Or you also change of heart? Di ba? Kasi sabi dito, change of heart. Kasi sabi ni Duterte, punta na ako ha. Pupunta na ako. Pero dapat,
educated questions. Because I am an educated man, I will answer you in with proper education. Parang yung sinabi lang nung anak niya I will teach you how to command. Baka dito sasabihin ni Duterte, I will teach you how to answer educatedly. Tama ba yung word ko, Hattori? Di ba? Parang ganun Manila 6th District Representative Benny Abante says former President Duterte reported willingness to face the House Quadcom is a welcome development. But the mega panel can have the latter just yet. Parang, sige, okay lang, diyan ka muna. Hindi ka nauna Kasi patumpik-tumpik ka pa Ang dami pang arte nung una Di ba? Parang ganun ngayon gusto mo na. Ngayon ang dami naman namin gagawin. Ang daming nakalinyang mga resource and witnesses. Tapos nakita mo lang dumami. Siyempre, kunwari gusto mo na para, alam mo naman sangkaterba yung aming witnesses and resources, alam mo namang di ka kaagad masasalang. Kasi first come, first serve ito. Di ba? Ginogoyo mo lang kami para sabihin mo, open naman ako, hindi ako tinawag. Baka bukas di na ako pwede, so sorry na lang. Di ba? Ganun lang yun Para sabihin sa taong bayan, si Duterte ang tapang Pero siyempre, alam niya, ang daming resource person at witness. Alam ko, hindi ako tatawagin kaagad yan. Di ba? Tama tayo. The mega panel can have the latter, yung latter si Duterte. 'Di ba? Ito sabi ni Abante, sa amin, yung positive intention ng ating dating pangulo na mag-attend sa aming hearing. Welcome development sa amin 'yun. In my committee, inimbitahan na namin siya although he failed to attend. Tignan mo, tapos ngayon change of heart ka kasi bakit? Tulad nga na sabi ko, ang dami. 'Di ba sabi ni Abante doon sa Manila Standard? Ang dami naming resource person Kailangan unahin muna namin 'yung kasi naiba yung topic, iba yung issue na. Ikaw, patumpik-tumpik ka, inimbitahan ka, inaantay ka namin. Pero sabi mo, teka muna, kukonsulta muna ako ng lawyer. Dapat mga educated questions ang tatanungin ninyo. Gago! Alibay pa more, 'di ba mamaya? But I don't think he will be invited on Friday. Mamaya ito. Noted the re-electionist whose mother committee is the Committee on Human Rights. Siya palayok sa EJK. Kasi meron pang ilan na mga witnesses na iimbitahan namin. Correct. Sayang naman kung hindi namin mapag-uukulan ng pansin lahat ng inimbitahan namin na witnesses at resource person. Kaya nga magulang, di ba? Matching Matching si Duterte, di ba? Ano yun? Matalino daw. Hindi. Matalino daw ang matching na paglilinlangan din. Tama ba yun? Duterte was initially against the idea. Tingnan ninyo. Tapos ngayon, nung nakita niya, ang dami nilang mga resource person. Sige, ano lang yun trick lang yun Nakita nila, 20 yung resource person. So therefore, dapat sa dami ba na niya, matatapos mo ng isang araw yan? Hindi. Di ba? Sige, sabihin ko kunwari, available na ako. Pero hindi ko sinabing, unahin nyo ako. Hindi Get in line, please. Hey dude, it's a long line. There's the line here. Go at the back. Di tuwan-tuwa naman si Duterte. Nasa likod siya ang dami, di ba? Kung yung isang resource person, ilang araw siya tanungin. Di ba? Si Duterte, sige, mag-popcorn muna ako dito. Mag-binge watching muna ako ng Designated Survivor. Like my daughter. Like father. Like daughter. Maalibay, di ba? Kaya naman talaga, Kaya tatawa ako dito kay Duterte. Ang lakas, aaten na ako. Pero dapat, educated question. Isa pa, dapat tanungin ko yung lawyer ko. Nung sinabing, okay, aaten ako. Pero sabi naman ng House Quadcom, hindi ka pa pwede isa lang. Ang galing, di ba? Ang galing, mind games Mind games si Duterte, pero huling-huli ka naman. Wala na. Magbago ka naman ng trick, no? Iba namang trick. Wag naman puro leprechaun ang dating mo. Di ba mga kababayan, nakakuha nyo idea Sabi ni Abante, ang dami naman naming resource person at witnesses, Buti sana kung sasabihin niya kay Abante, hey Benny,
Unahin mo na ako. O, di ba? I-prioritize mo ako. Walang ganun eh. Kung talagang gustong umupo sa witness chair o sa resource chair, ha? Sabihin mo, hey, Mr. DJ, can I make a request? Ano yon? Can you make prioritize me? Ako na muna para once and for all, matigil na kayo mga visit kayo. Hindi. Propaganda lang eh. Marketing strategy. Di ba? O, mamaya. Eto na po. Ha? Last article natin. Maiksi lang tayo. Ito. Di ba sinasabi niya, dapat educated question yan ha. Educated question. Pag hindi educated, hindi ko sasagutin yan. I will plead the fifth. O, Your Honor, I will not answer the question because it will incriminate me. O, di ba? Ganon yung sagot ni Alice Gu. Kasi po, Your Honor, meron na pong kaso about that sa akin, kaya hindi ko na po sasagutin ang mga question. Si Digong, Your Honor, I'm the ex-president. Ginamitan ng ex-president card, putik na yan, no? O, ito, yung sagot ng isang mambabata sa sinasabi niyang dapat educated question, ha? O, di ba, Elora? O, sabi sa ABS-CBN, House Quadcom will ask educated questions to Duterte, sabi ng isang lawmaker. Sinong lawmaker yan? Lawmakers will ask educated questions during the House Quad Committee's hearings into alleged EJK in the Duterte administration on war on drugs, illegal pogos, and illegal drugs, according to One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. He issued a statement after former President Rodrigo Duterte expressed openness to attend the Quadcom hearings, adding that he hopes lawmakers will ask educated questions. Quote, good to know po siguro that when the time comes, he'll be attending. I would like to think educated naman ang questions ng ating kasama sa committee. Correct. Ano palang, ibig sabihin yung mga katanungan nila katangahan lang? Uneducated? Educated ang mga taong yan? O what do you think it says educated? Bakit quote and quote? It doesn't pertain that you're not educated. It should be relevant. It should be pertains to the particular topic. Educated di ba? With sense. Hindi yung napulot mo lang sa tabi-tabi yung question, hindi po. It should be in relation to the current proceedings o proceedings, ganun po. Di ba? Sa palagay mo, bobo tong mga mambabatas, di ba? O, kasi parang nilolockdown yan. Itong si Duterte, yung mga binibitawan niyang salita, even though you think it is intelligent answers or statement, doon na lang it should be educated dapat edukado ka. Parang ganun pang-iinsulto. Diba? Pag hindi educated question, I will not go there. You know, I am the ex-president. I am well educated than these idiots. Diba sabi niya yan sa sa isang press con niya? May masters ako, mga masters ang teachers ko. Wag ako. Ang tagal ko naging prosecutor. Naging mambabatas ako, ang tagal kong mayor. So therefore, dapat educated questions. And I will answer that in educated answers. Because I am educated man. Puro educated, putang ina. Sobra. Di ba? He added that Duterte's testimony before the Quadcom will be very important once proper leakage between him and EJK has been established by the mega panel. Hindi pa na-establish di ba? Okay? Ito pa ang sabi niya. Duterte's former spokesperson dismissed the allegation as political attacks. Ito po ang sabi pa ni Gutierrez. It will be very important when the time is right. Although the name has been mentioned every now and then, if you see, parang malayo pa. Kasi laging nami-mention pangalan ni Bato, na-mention pangalan ni Go, at higit sa lahat, na-mention ang pangalan ni Duterte. Sa Quad, talagang hindi siya just because nabanggit yung pangalan. Isasangkot na agad-agad. Tama nga naman. Di ba? Doon na lang, educated na We try to establish the basis first. We expect to fully trash out yung doon sa baba. Correct. I think we will still be trashing out the issues of the BAU template with class 96 and 97 of the PMPA. Di ba? Ang galing lang di ba? Hindi basta-basta. Kaya ikaw, Duterte, do not blurt out a statement na you're trying to diminish the Quadcom. Hindi. These people are educated like you.
Yun nga lang ikaw naging former president. But, pagalingan din naman, I think may babat-bat sila. Ang tanong dito, aatin ba siya pag tinawag na siya ulit? When the time comes, the right time comes, tinawag na siya, aatin ba siya? Kung ako sa inyo, huwag nyo nang paatinin yan. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, like father, like daughter. Tingnan nyo ginawa ni Sara Tamilmil nung umaten siya ng kay Representative Joel Chua. Ha? Ano ginawa niya? Binastos niya yung komite. Ininsulto niya, pinuloso po niya yung sinasabi daw na rules ng Congress about resource person and witnesses. She did not even take a note. Baka ganun din ang gagawin ni Duterte kasi like father, like daughter. They will debase. They will insult the committee. Gusto niyo ba mangyari yun? And what will you do? If former President Duterte will not take a note, what you gonna do then? Masasite niyo ba siya in contempt? Di ba? Just like his daughter, na binaboy, winalang hiya, yung committee ni Joel Chua na good governance. O kayo, mga alpha people kayo dyan. Si Paduano, lalong-lalo na mainit yan. What you gonna do if that happens to your committee? A former president did the same thing like his daughter. What you gonna do? Di ba? Ayaw niya sumagot. Kasi feeling niya hindi educated yung question. And what is educated means to you then? Do you think the question is not sensible, that's not right to the given topic at hand? Ano magiging reaction nyo sa Quad Committee? May immunity ba si Duterte? No. You are just giving him the respect and courtesy. Other than that, that's it. Diba? Kaya nga magulang siya eh. Alam niya. Nilalaro niya kayo. Once na pumunta siya dyan, during the campaign period, make it or break it yan. Pag sumagot siya sa educated question, and probably it will implicate him. You think may boboto pa sa kanya? Even sa Davao? Diba? Gusto ba ng Davao City na magkaroon sila ng isang mayor na ganito, this and that? Diba? Sa bagay, kung mga bulagang mga taga Davao City, then so be it. Pasensya naman. Eh kung mangyayari ulit, yung another, yung parang ginawa na ng anak na babae, will you allow that the second time? Kaya nga ang sabi natin palagi, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Ibig sabihin, hindi ka natuto. Diba? Nangyari na, pinaulit nyo pa, o sinong katawa-tawa? Sinong kahiya-hiya? E di kayo. Natutuwa kayo kasi nagsalita siya that he is willing. He intends to attend as long as you have educated questions and he will ask his lawyers. Pero sabi ni Abante, not yet. Kasi ang dami naming witnesses na kailangan tanungin kasi may mga events na naganap. Diba? Pinload niya lang yung idea kasi alam niya, hindi nyo kagad siya matatawag. Pero by the time na it's the right time to call him, I'm telling you, magbabago na naman ang ihip ng hangin. Instead na panorte, biglang nag-south. Diba? It is a welcome. Diba? At sinagot din siya ng isang one-rider party list na Representative Gutierrez. Dinipensahan niya yung mga kapwa niya mambabatas. Ano sabi niya? Ito, patama din to ha. Ito sabi niya, good to know po siguro that when the time comes he'll be attending, I would like to think educated naman. Educated naman ang question ng ating kasama sa committee. Yan, pagtatanggol. Diba? Di ba ang galing lang, ang talino nitong batang ito? Sabi ni Duterte, dapat educated questions. Oh, educated naman ang question ng mga aking makasamahan. Yun ang pagtatanggol. Hindi iniwan ni Gutierrez, hindi niya iniba. No? Hindi niya minaliit yung mga kasamahan niya. Diba? Bagkus, inilibel niya. Educated ba ka mo? O educated ang mga kasama ko? Educated questions? Educated questions. So give me, kumbaga dito, give me a certain questions that you think that is not educated na tinanong doon sa Quadcom. Tama, mali. Give me a question that is not relevant that was asked in that Quadcom. Diba? Kasi yung binitawan ni Duterte, dapat educated. So therefore, nalalaman niya. May nagpipid sa kanya nung mga House Quadcom
hearings. Bakit niya nasabi na dapat educated? Ang tinding pa tama, di ba? Hindi nyo ba naisip? Bakit siya nagsalita ng ganon? Na dapat educated question. So therefore, nakamonitor din siya. Parang si Sara Tamilmil. During the time na itong si retired USEC ng DepEd na si Gloria Mercado, habang sinasabi niyang ganito, binigyan ako ng sobre, biglang nagpa-press con. Nakamonitor. Parang updated sila. O di kaya yung mga tauhan nila nakamonitor. Kasi alam nila, masasangkot, mababanggit ang pangalan nila. Because ayun ang topic eh. Diba? Bakit sinabi yan ni Duterte? Kasi nababanggit ang pangalan niya, alam niya. Diba? May nagpipid sa kanya. May mga tao pa rin siya. Oh, President Duterte, oh, ito na naman, nabanggit ka dito, ganto-ganto. Oh, nakikinig siya siguro. Ito po yung tinanong eh. Ganito po eh. Oh, sa tingin niya, yung tanong na yun, hindi educated. Diba? Sa kanya. Opinion niya. Pero sa atin, mukha naman tama yung question, hindi naman pangbabarubal. Diba? Yung flow of questioning, nandun naman. Nandun naman sa context ng topic. Hindi out of context. Oh, bakit sinabi ni Duterte? Kasi nilalaro niya kayo. Gusto niyang isway yung kaisipan natin na yung mga katanungan ng mga quadmen doon sa Quadcom ay hindi educated. Walang katuturan. Sa kanya yun. Kasi gusto niya igiit yung kanyang opinion sa atin. No way. Nakita naman natin yung resulta ng mga pagtatanong. May lumabas na dapat ilabas. May napatunayan doon sa pamamagitan ng tamang tanong. Kaya nga sabi ni Gutierrez, I would like to think educated naman ang questions ng ating kasama sa committee. Tama, mali. O the likes of Luis Tro. The line of questioning. The line of thought. Nag-beard ba sa kaliwa? Nag-beard ba sa kanan? No. It stays the course. Di ba? Oh, hindi ba educated yon? Lawyer yun. Lawyer si Duterte. Yung iba doon, lawyer. So therefore, his parang Bismarck, yung tinutuya niya, yung mga kapwa niya, abogado, the likes of Luis Tro, the likes of Gutierrez. At ako sa Gutierrez, attorney ito eh. Kaya nga sinabi ni Gutierrez eh, I think yung mga kasamahan natin doon, no, ay educated ang questions. Kasi they are educated. They have manners. Not like you. Not like your daughter. Insolent. Diba? Oh, nakuha nyo, mga kababayan? So dito, kung ako sa Quadcom, do not put your hopes high. Huwag nyong itaas yung level nyo ng, darating si Duterte. Magbabago yan. Flip-flopper yan eh. Diba? History niya yan eh. Sinabi niya ngayon, bukas bawiin niya. Sinabi niya ngayon, bukas bawiin niya. Ganun lang po, tulad nung ginawa niya kay Pangulo. Minura-mura niya, adik-adik ang Pangulo. Tapos kinabukasan, nagpa-press, sabi niya, hindi ko sinabi yun ha, patayin ako ni Marcos. Tapos sabi nila, ganto-ganto si Marcos, biglang sasabihin niya, wala akong away kay Marcos. Ang gusto ko lang, tamang oposisyon. Diba? He will said this today. Tomorrow, iba na. Nagbago na naman. He will said it today, bukas, iba na naman. Probably because of his age. Alam niyo na yun, nagsi-second childhood. Di ba? Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.